Ang bida sa pelikula ay isang batang lalaki na nagngangalang Tom na may medyo normal na buhay. Mayroon siyang matalik na kaibigan na nagngangalang Danny na kadalasang nakakasama niya, at isang hinahangaang babae na nagngangalang Lucy na sa tingin niya ay ang pinakamagandang babae sa kanilang paaralan. Mayroon ding isang mapang-asar na mag-aaral na nagngangalang Eugene na kadalasang gumugulo sa kanya at sinasaktan siya. Sa bahay, si Tom ay nakatira kasama ang kanyang lola dahil ang kanyang mga magulang ay pumanaw na matagal nang nakalipas at siya lang ang kanyang kamag-anak na natitira. Isang gabi, si Tom ay lumabas ng kanyang bahay at dumaan sa tinitirhan ni Lucy. Nang makitang bukas ang kanyang pinto ay dahan-dahan siyang pumasok doon. Siya ay nagulat at natakot nang makita niyang may mga kriminal na umaatake kay Lucy. Nakita rin siya ng mga ito. Agad siyang hinabol habang sinusubukan niyang tumawag gamit ang kanyang cellphone at humingi ng tulong, ngunit kasabay nito ang pagbaril sa kanya ng isa sa mga salarin. Ang bala ay tumama sa cellphone papunta sa kanyang utak saka siya nawala ng malay. Sa susunod na eksena, nagising si Tom sa ospital katabi ng kanyang lola. Ang doktor ay nagpapahayag na may malawak na pinsala sa kanyang utak ngunit ang isang operasyon ay tiniyak na siya ay mabubuhay. Gayunpaman ang problema ay ilang bahagi ng cellphone ang nasa loob pa din ng kanyang utak. Sa ngayon ay hindi ito maaalis dahil ang pangalawang operasyon ay malamang na mapatay si Tom. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay pinalabas na si Tom at pinayagang umuwi. Ngunit kahit na siya'y nakaligtas ay nalulungkot pa rin ito dahil hindi man lang niya natulungan si Lucy nang mangyari ang lahat. Gayunpaman, nang makarating siya sa bahay ay nagsimulang mangyari ang mga kakaibang pangyayari. Ngayon ay naririnig na niya ang mga pag-uusap ng ibang tao sa cellphone, at nasasaksihan din niya ang pagpapadala ng digital data na umiikot sa buong lungsod. Parang naging isa na siyang electronic device na lahat ng kailangan at gusto niya ay nasa utak niya. Ito ay naging posible dahil sa mga fragment ng smartphone na nakalagak sa kanyang utak. Sa kalaunan ay binisita niya si Lucy at humingi ng paumanhin dahil hindi niya napigilan ang mga salarin. Subalit wala nang pakialam rito ang babae dahil bago pa man siya dumating, ang pinsala ay nangyari na. Tumanggi din siya na ibunyag ang mga pagkakakilanlan ng mga salarin gayunpaman, si Tom ay nangako na hahanapin sila at magbabayad sa kanilang mga nagawang kasalanan. Sa mga araw na lumipas ang mga kakayahan ni Tom ay patuloy na lumalaki. Naririnig niya ang mga tao mula sa telepono at nakakakita pa ng mga numero at larawan na para bang may computer system na nakalagay sa kanyang utak. Nang gabing iyon dahil sa pagtataka, binuksan niya ang bintana ng kanyang kwarto para lamang makita ang mga digital na pera na lumilipad sa lungsod. Ang kanyang isip ay naging napakatalino na maaari na siyang matuto ng kahit ano, tulad ng pagsuri sa isang electronic device, pagbabasa ng mga telepono ng mga tao mula sa malayo at makuha ang mga mahahalagang nilalaman nito. Sa sumunod na araw ay bumalik siya sa paaralan at muling nakipagkita sa kanyang matalik na kaibigan na si Danny. Pinaghihinalaan niya na si Eugene at ang kanyang mga bully na kaibigan ay sangkot sa pag-atake kay Lucy ngunit sinabi ni Danny na huwag basta magparatang kung walang ebidensya. Naniniwala siya na kahit na si Eugene ay isang masamang tao, alam nito ang kanyang mga limitasyon. Sa paaralan, ginamit ni Tom ang kanyang kakayahan upang alamin ang nilalaman ng telepono ni Eugene at dito ay nakita niya na mayroon itong isang video ng pag-atake kay Lucy. Sa galit, itinuon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa telepono na naging dahilan ng pagsabog nito. Kinagabihan, pumunta siya sa isa sa mga party ng kanyang mga kaibigan kung saan naroroon din si Eugene at ang kanyang mga kaibigan. Sigurado si Tom na ang apat ang may kagagawan kaya't hinarap niya ang mga ito para sa mga kasagutan, ngunit muli na namang namagitan si Danny at umuwi pagkatapos. Mamaya ay binisita ni Tom si Lucy at habang pinagmamasdan nila ang paligid mula sa balcony, nakita nila si Eugene at ang kanyang mga kaibigan na dumaraan. Dahil sa napansin niyang ekspresyon ni Lucy naging malinaw sa kanya na ang salarin ay si Eugene at ang kanyang mga kaibigan. Mula sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Tom ang kanyang paniningil, sinundan niya si Eugene at ang kanyang mga tauhan sa hinak ang kanilang mga cellphone. Ngayon ay nakikita na niya ang lahat ng kanilang mga aktibidad. Noong gabing iyon ay napansin niya ang isa sa mga ito na si Rick, na pinapasaya ang sarili sa panunood ng mga porn, kaya't nakaisip siya ng ideya. Kinabukasan sa klase habang ang mga guro ay nagbibigay ng isang presentasyon, pinasok niya ang projector at ipinakita ang video ni Rick, ang gawaing ito ay nagpahiya sa binata sa harap ng lahat. Sa parehong araw ay binisita niya si Lucy at sinabi sa kanya ang tungkol sa pangyayari, na labis na ikinatuwa ng dalaga. Ito ang unang beses na tumawa siya simula nang mangyari ang nakakakilabot na insidente.
Pagkatapos, inihayag na ni Tom kay Lucy ang kanyang abilidad at tinawag ang kanyang sarili bilang iBoy. Nabigla ang dalaga ngunit sinusuportahan pa din niya si Tom sa pagsisikap na mapabagsak ang mga masasamang lalaki. Isang gabi nang pauwi ang dalawa pagkatapos ng isang romantiko na date, pinalibutan sila ni Eugene at ng kanyang mga tauhan dahil sigurado silang si Tom ang sumisindak sa kanila sa lahat ng oras na ito. Ngunit nang malapit na nilang bugbugin si Tom, nagpadala ng hindi kilalang mensahe sa kanila si Tom na nagsasabing mali ang tao na pinag-iinteresan nila. Ito ay nagpalito sa kanila kaya sinimulan nilang hanapin ang aktwal na tao na nasa likod ng lahat ng ito. Sinamantala ng dalawa ang pagkakataon kaya tumakas sila sa kabila ng engkwentro, ngunit si Tom ay hindi papayag na umatras sa kanyang misyon. Kinagabihan nang pumasok si Eugene at ang mga tauhan niya sa isang kotse, bigla silang ikinulong ni Tom sa loob at sinimulan ang apoy. Pagkatapos ay nagsalita siya sa pamamagitan ng radyo at tinanong kung bakit nila inatake si Lucy, at dahil natakot si Rick ay nagsalita at ibinunyag na inutusan lang sila ng isang taong nagngangalang Cuts. Pagkatapos makuha ni Tom ang sagot, pinalabas na niya sila at hindi nagtagal ay sumabog na ang kotse. Sa susunod na eksena, nakita na niya ang lokasyon ni Cuts kaya siya ay nagtungo doon para gumanti. Sa loob ay mayroong isang grupo ng mga gangster na nanonood ng telebisyon. Nakakagulat dahil ang matalik na kaibigan ni Tom na si Danny ay kasama rin nila. Para abalahin sila, hinak ni Tom ang telebisyon at ipinalabas ang isang video ng sasakyan ni Cuts na dinidiligan. Pagkatapos umalis ng lahat sa silid upang siyasatin ang sasakyan, pumasok si Tom sa bahay at sinira ang lahat ng mga elektronik na mga bagay, gamit ang kanyang kapangyarihan. Nakahanap din siya ng ilang pakete ng droga at kinuha ang mga ito, gayunpaman ang kanyang plano ay hindi nagtatapos doon. Hinati-hati ni Tom ang mga droga sa maliliit na pakete at inilagay ang mga ito sa lugar kung saan nakatira si Eugene at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay hinak niya ang departamento ng pulisya at nagpadala sa kanila ng impormasyon na ang ilang estudyante ay nagtitinda ng droga. Ang kanyang plano ay gumana, agad na nilusob at hinuli ng pulisya sila Eugene at ang kanyang mga tauhan. Samantala, nang lumabas si Cuts para maglabas ng pera sa ATM, napagtanto niya na wala na itong laman. Lumalabas na si Tom din ang may gawa nito. Maya-maya si Cuts ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang boss na si Elman na nagbanta sa kanya na hulihin ang nanggugulo at nakikialam sa kanilang negosyo sa droga. Sa ibang lugar mula sa tuktok ng gusali, nakikinig si Tom sa pag-uusap ni Cuts at ng kanyang boss gamit ang kanyang isip. Pagkatapos ay hinanap niya sa internet si Elman ngunit hindi man lang siya makahanap ng isang piraso ng impormasyon na parang ito ay isang multo na walang record kahit saan. Sa parehong gabi ay inutusan ni Cuts ang lahat ng kanyang mga tauhan na sirain ang lahat ng mga elektronik na aparato sa paligid upang hindi makakilos si iBoy. Gayunpaman hindi nila nalaman ang katotohanan na si iBoy ay lalong naging mahusay, hindi na niya kailangan pa ng kuryente para makakilos dahil nagagawa na niyang ihak ang mga bagay-bagay sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Isang gabi, nabalitaan ni Tom ang isang malaking kasunduan sa droga kaya sinundan niya si Cuts ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nawala ito sa kanyang paningin. Dahil itinapon ng lalaki ang kanyang cellphone upang maiwasang mahuli, ngunit si Tom ay hindi pa handang sumuko ng ganoon kadali, kaya't nag-isip siya ng isang matinding plano at kinontrol ang isang satellite. Sa tulong nito ay nagawa niyang masundan muli si Cuts sa lugar kung saan magaganap ang pakikipagkasundo sa droga. Inaral ni Tom ang ilang mabilisang martial arts mula sa internet. Pinabagsak niya ang ilang mga lalaki at pagkatapos ay sinunog ang malaking tambak ng mga droga. Gayunpaman bago pa siya makalayo, sila Cuts at ang kanyang mga tauhan ay dumating saka siya sinimulang bugbugin. Papatayin na sana nila si Tom nang bigla silang mapigilan sa pamamagitan ng pagpapatunog ng malakas ni Tom. Kinabukasan nagising si Tom sa tabi ng ilog at sa parehong oras ay nag-aantay sa kanya si Lucy sa paaralan gaya ng usapan nila na sabay nilang gagawin ang kanilang pagsusulit. Sa kasamaang palad ay dumating si Tom pagkatapos na ng pagsusulit kaya nadismaya si Lucy dahil hindi niya natupad ang kanyang pangako. Nang lumingon ang dalawa ay napansin nilang nagpakamatay si Rick na ikinabigla ng lahat. Maya-maya ay nakipagkita si Tom kay Danny at sinubukan na magsimula ng pag-uusap bilang magkaibigan. Nagagalit si Danny na pinakialaman ni iBoy ang kanilang buhay na naging dahilan ng pagpapakamatay ni Rick. Nang marinig ito ay sumama ang pakiramdam ni Tom at nagpa siyang huminto na sa pagiging bayani at nagtungo sa doktor na hiniling na tanggalin na ang mga piraso ng cellphone sa kanyang utak.
Ngunit ibinunyag ng doktor na imposible pa rin ang operasyon dahil kung ilalabas nila ito, siya ay agad na mamamatay. Dahil sa kalungkutan ay umuwi siya ng bahay para lamang makita ang kanyang lola na hostage ni Elman. Nagulat si Tom dahil hindi niya makita ng maayos si Elman na para bang may humaharang sa kanyang paningin. Ibinunyag ni Elman na alam niya ang lahat tungkol kay Iboy tulad ng kung anong mga ginagawa niya, saan ang kanyang tirahan at ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang video ni Lucy na hostage ni Eugene, at pinagbantaan na papatayin ng dalaga kung hindi susunod si Tom sa kanya. Dito malalaman natin na ang impormasyon tungkol sa kakayahan ni Tom ay binunyag ng walang iba kundi ang kanyang matalik na kaibigan na si Danny, na ginawa lamang ito para sa maliit na halaga. Samantala, inilabas ni Elman ang kanyang telepono at inutusan si Tom na punan ang balanse ng kanyang account sa bangko, at dahil wala nang pagpipilian, si Tom ay napilitan. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang isip ay nahack niya ang server ng bangko at sinimulang punan ang account ni Elman, ngunit habang ginagawa niya yun ay nahack din niya ang telepono ni Eugene at tumawag ng pulis. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating ang mga pulis ngunit si Eugene at ang kanyang mga tauhan ay mas mabilis. Nakatakbo sila palayo kasama si Lucy. Hindi rin nagtagal ay dumating sina Elman at Tom sa lugar, ang leader ng gang ay inutusan si Tom na ipagpatuloy ang pagpuno ng kanyang balanse. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi na ito magawa ni Tom, sa kadahilanang hawak ni Elman ang telepono. Dito sa wakas ay malalaman natin na hinaharangan ni Elman ang mga signal ni Tom gamit ang isang chip na nasa kanyang ulo. Ngunit sa kabila nito ay ginamit ni Tom ang lahat ng kanyang lakas at pinasabog ang telepono na lumilikha ng isang maliit na pag-abala. Sinamantala ni Tom ang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at isa-isang pinabagsak ang lahat ng mga gangster. Pagkatapos nito ay sinundan niya si Elman sa labas at ang dalawa ay naglaban habang umuulan. Habang nangyayari ang tunggalian, si Lucy ay pinabagsak sa sahig. At nang makita ito ni Tom, siya ay galit na galit dahilan para lumabas ang nakatago niyang superpower na isang mataas na boltahe ng kuryente na ikinamatay ni Elman sa isang iglap. Makalipas ang ilang araw pagkatapos gumaling ni Tom, siya ay bumalik na sa paaralan kung saan sinubukan ni Danny na humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, hindi ito tinanggap ni Tom at umalis na lang. Sa pagtatapos ng pelikula, si Lucy at Tom ay nasa tuktok ng gusali na may romantikong hapunan, na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang magandang relasyon. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!